Okay, good day mga papi. Papunta tayo ngayon sa ating shop. Ang shop natin located sa Paso de Blas, Valenzuela City. So madali lang hanapin yan pagka gusto nyong bisitahin ang ating shop. Ayan, papukas tayo ngayon. May schedule tayo ngayon ng refresh engine. Ito mga papi, yung naabutan sa atin ng lockdown sa customer. Bore up natin itong dalawa natin, itong black tsaka white. Gagawin natin 200cc yan. Mga naka 61 na sila dati, mga naka 160. So gusto pa nilang dagdagan, nabitin siguro. Yan talaga ang bore up eh. Gagawin natin 200cc yan kasi nabutan tayo ng lockdown kaya walang mabiling pesa. So after ng lockdown, pag nag-open ng mga shop sa Caloocan, tutuloy na natin yan. I-vlog din natin yung pagbuo niyan, 200cc na yung dalawa na yan para makita nyo. Lalabas din natin yung video niyan. Okay, ito yung naka-schedule sa atin na SkyDrive na i-request natin. Ito nung unang bukas ko, ito yung kino-offer ni Papi na sobrang taas ng idle. Kasi yung niya, sobrang bilis ang ikot ng idle lang yan. Ganyan daw yung motor niya lagi pag pinapaandal ng malamig. Sobrang tagal bago bumaba yung idle. So ang diagnose natin dyan, may problema sa carb dahil palagi daw niyang pinapabuksan ng carb tuwing nagpapatune up. Kaya yun ang nangyari. Mga papi, mga paps, ito yung naka-schedule sa atin na refresh. So ito yung papakita ko sa inyo yung paraan ng pagpabaklas ng makina sa chassis. So una, tatanggalin nyo yung battery, yung connection ng terminal. Pag natanggal na, sunod nyo yung U-back. So tanggal na yung 4 na tornilyo. Then isunod nyo yung mga wiring na nakakonect sa makina, tsaka mga hose. Yan, hose ng carb, vacuum hose, tsaka throttle cable. Yan ang mga binabaklas step by step. So yan, unahin natin tanggalin yung cable. Kailangan nyo ng 10mm na open range para matanggal yung throttle cable sa carb. So yan yung 8mm na holder ng carb. Tinanggalan natin airbox. Tapos yung socket ng stator, tatanggalin niya rin yan. Dalawang socket yan, nasa gilid na yan. Yan yung mga tinatanggal natin paps sa ating motor o ignition coil. Yung terminal ng ignition coil, tatanggalin niya rin yan kasi may iwan yan sa chassis pag binunod natin ang makina. Sunod nyo dyan, next, yung shock, tornilyo ng shock sa ibaba, alisin nyo. At saka yung cable, brake cable na nakakonect sa brake arm, alisin nyo rin yan. So lastly, pag naalis nyo na lahat, yun ang nut sa swing arm, yun na yung tatanggalin. Pag nakatanggal na lahat yan, bubunutin nyo na yung swing arm. Kailangan nyo na kasama dyan taga-angat ng makina ng chassis. So yan, kita nyo, tanggal na siya. So, mas madali mag-refresh ng engine pag binubunot yung makina kaysa sa flarings lang inaalis, masasil yan. Yung iba flarings lang inaalis, ako talaga mas binubunot yung para mas magawa ng mas maayos yung procedure ng pagre-refresh. So next, tanggal ng pipe. Tanggalin nyo yung pipe, dalawang tornilyo sa ilalim. So kung wala kayong impact wrench, pwede naman dyan yung mga socket wrench na 14mm na ginagamit natin sa tornilyo ng pipe. So kailangan ng mga valves pag nagtatanggal tayo ng tornilyo, lagi yung tatandaan yung pagpihit ng paluwag at pahigpit.
So then next nyo naman yung engine block cover na plastic. Tornilyo yan sa ilalim, tsaka sa ibabaw, tsaka doon sa pan cover para maalis nyo yan. Dalawa na yan. Then sa kabila naman, alisin nyo rin yung kaparis nya na black cover plastic. Pag first time nyo inalis yung tornilyo nyan mga papi, gagamitan nyo yan ng impact drive kasi medyo mahigpit talaga yung tornilyo nyan. Then inalis na natin ng cover ng camshaft ng cylinder head. Tinatanggal na natin yung cam gear. Ayan, dinedemo dito yung ating compression release na dapat isinasauli yan sa tuwing nagre-repress. Huwag nyo hayaan na hindi binabalik yan kasi importante yan sa makina natin, yung compression release na yan. Magiging mahirap na ang pag-push start ninyo pag hindi yan ibinalik, dahil yan ang tumutulong sa makina para hindi mahirapan ang starter natin sa tuwing gagamit tayo ng push start. So inuulit ko, importante yan. Kung stock engine mo, dapat hindi inaalis yan. So, tatanggalin natin yung cylinder head. Inalis na natin yung mga tornilyo sa stand bolt na 4 yan. Cylinder head, gasket, tinanggal na natin. Sunod yung chain guide, nalis na rin natin ang chain guide. So block na tayo, yung stock block nga ibinunod na natin. So yan yung cylinder head gasket natin na ipapalit, brand new, tsaka piston ring. Hindi tayo gumagamit ng local, ayan yung valve seal, puro SGP ang gamit natin ng mga parts na pang repress natin. So tinatanggal natin dyan yung lock ng piston pin para mabunot natin yung piston. Kailangan nyo ng matulis na panundot yan para maalis yung pin. Okay, tanggalan natin yung block at saka cylinder head. So nililinis lang natin yung mga excess na langis na tumapon dyan para malinis. Lagi nyo nga pala tatandaan guys, pag naggagawa kayo ng motor, isang tip natin dyan, sikapin yung laging malinis. Kasi pagka pabayaan nyo na sinauli nyo yung mga parts ng marumi, pwedeng mag-cause ng problema yan sa pag-assemble nyo. So kailangan laging malinis ang trabaho. Gagawa rin lang tayo ng motor, sikapin na natin na maayos, huwag pabara-bara. Sayang ang trabaho pag sumablay. Di baling hindi mabilis basta maayos, kaysa mabilis nga sablay naman, di ba? Ito niya na maraming carbon. Lilinisin natin to, tapos yung piston ring na luma papalitan natin ng bago. Tapos ganun din tong cylinder head, puro carbon din siya, so lilinisin din natin yan mamaya. Okay, so yung black, okay pa naman yung black ni Papi. Marami lang gasket maker na naiwan sa sa dating repress. Lilinisin din natin to kasi ginamitan nila ng gasket maker. Okay, balik tayo mamaya. So ayan mga papi, in-start na tayo ng maglinis ng mga carbon deposit ng chamber ng cylinder head. Sa atin mga paps, medyo matagal tayo mag-refresh compare sa iba dahil talagang sinisigurado natin na maayos yung gagawin nating trabaho. So maglaan kayo talaga ng oras, mag-intay kung talagang hindi nyo kayang iwan ng motor, para sa inyo rin naman yan, para maayos ang trabaho guys, sulit ang imabayad nyo. So yan, inaalis na natin yung mga lumang valve seal. So siyempre importante ngayon, check mo ngayon yung mga
carbon sa loob ng chamber. Linisin na rin yung cylinder head para pagbalik maayos, walang dumi, as in parang bago siya ulit. Una, importante linisin dahil mga ibang buhangin dyan na naiwan, pwedeng mapunta sa loob yan pagka hindi malinis yung labas. Sa pag-install niya, nahawakan niya kasi yan. So yan, nasa piston na tayo. Talagang sa piston talagang wala tayong ititira kahit yakuto na carbon dyan. Lilinisin natin talaga yan na as in parang bago. Kasi yun ang motto natin sa pagre-refresh Pag namin refresh kung ano yung status ng motor nung binili natin siya nung bago, dapat ganun mo din siya ibabalik kasi ni-refresh mo nga Kaya kung malinis siya nung brand new siya, dapat linisin mo rin siya pag binalik mo siya dyan. Yun yung ating motto dyan. Hindi talaga ako nagbabalik ng makina pag refresh ng marumi pa, may carbon pang tira, may mga buhangin na kailan talaga as in malinis. Makikita nyo yung trabaho natin pagka kayo nagpunta rito at inantay nyo matapos yung motor nyo. Makikita nyo pa paano tayo magtrabaho. Kung na-try nyo magpa-refresh sa ibang mga shop, makiko-compare nyo kung ano yung para sa ating diskarte. Pag binalik natin ang piston ring sa piston, talagang smooth talaga, walang tirang mga carbon deposit. Hindi natin maalis yung pin dowel dyan dahil sa dating nag-refresh daw siya sa ibang shop, ni-recycle lang yung head gasket, nilagyan lang ng gasket maker. Isa yan sa bagay na hindi dapat pinapractice dahil pag naglagay ka ng gasket yan, silicone gasket, oras na ibalik mo siya ulit. Pag hinigpitan mo na yung head, yung gasket na excess dyan papasok sa pagitan ng mga pin dowel. So next time na magbubukas ka, halos hindi mo na matanggal yung mga pin dowel dyan dahil nanikit na dyan, dahil siniksikan siya ng mga gasket maker nung hinigpitan yan. Kaya hindi advisable yan na naglalagay ng cylinder head gasket yan, ng gasket maker. Mas maganda banyo talaga para masabi mo na talagang refresh ang engine mo. Kahit sa mga sasakyan, wala naman nag-top overhaul ng gumamit ng recycle na cylinder head. Pag nag-top overhaul sila, automatic bago yung gasket ng cylinder head. So ganyan din tayo sa motor. Huwag niyong tipirin ng pagre-refresh kasi sayang ang trabaho. Kung na kailangan gumastos tayo, gastosan nyo na para pang matagalan ulit yan. Kasama natin sa paghahanap buhay ang ating mga motor, kaya importante lagi rin silang kondisyon. Mahirap din maabala sa daan. So ayan, inalis natin yung mga carbon naman sa cylinder head. Tapos na yung piston, malinis na yun. Mamaya papakita ko sa inyo yung piston after natin malinisan. Makita nyo naman kanina kung gaano karumi yung carbon nung bago natin sa linisin. So mamaya pag nalinis na yung mga parts na yan, ipapakita ko sa inyo yung status niya. Ayan yung manifold gasket, magpapalit tayo yan para siguradong yung manifold pag nirefresh mo walang leak. Kasi importante yan mga papi, pag nirecycle nyo yung manifold gasket na yan, nilagyan nyo lang ng gasket maker. Pag yan sumobra ka ng lagay ng gasket maker, pag hinigpitan mo yan, parang burger yan na pag pinisil mo yung burger, pupuslit yung ketchup niya sa loob. Ganyan din yan, pag nilagyan mo yan ng gasket maker at hinigpitan mo, pupuslit ang gasket maker sa loob at pwedeng pumasok yan sa loob ng intake valve. So magkokos yan ng ng pagsingaw ng barbula pagka yan ay pumasok sa loob ng intake.
kaya hindi advisable na nilalagyan ng gasket maker ang manifold. Gumamit kayo ng original na manifold gasket. Kung wala talaga mabili sa lugar nyo, dahil malayo kayo sa Caloocan, pwede kayong gumamit ng mga makakapal na karton kagaya ng mga folder. Gupitin nyo lang, kunin nyo yung size ng manifold. So basta huwag kayong maglalagay ng gasket maker, importante yan. So dito na tayo, punta na tayo sa valve lapping. Ito yung sinasabi ko na pagbabalve lapping. So, ginagamitan natin ng valve lapping ng grinding compound. Kung nakita nyo yung kulay green na latang maliit, grinding compound yan, ginagamit yan ng mga mekaniko sa pagbabalve lapping. So para siyang paste na meron siyang abrasive compound, kaya pag iniikot-ikot mo yung barbula na yan, parang niyang nililiha yung pagitan ng barbula at saka ng valve seat. Kaya pag sa paulit-ulit mong pag ganyan, mamaya makikita mo sobrang linis na ng valve seat niya at ng barbula. Babalik siya sa parang brand new, walang carbon, walang mga butas-butas. Kasi pag tumagal kasi ang barbula, lalo na ang exhaust, nagkakaroon ng parang mga butas-butas yan. Hindi mo nakikita ng naked eyes yan. Pagka tinitingnan mo sa microscopic, may makikita yan na maliliit na butas na pag dumami yan, pwedeng daanan ng leak yan ng compression. Kaya yan, dapat matik yan, binavalve lapping yung ating barbula sa tuwing magre-repress. Pag nagre-press kayo at hindi niya binalve lapping yan, ay nako, good luck, sayang ang trabaho. Hindi tatagal, mga ilang buwan o singaw na naman barbula mo, malata na naman ng compression, wala, poor performance na naman ang resulta, sayang. Kaya importante maayos sa trabaho para matagal na pakinabang, sulit ang pera nyo. O siyempre, pag after mag-valve lapping, siguraduhin nyo na yung mga excess na grinding compound na ginamit natin ay mahugasan yung maigi, malinisan maigi, dahil delikado yung grinding compound kung mapapasok sa loob ng makina nyo pag pinassemble nyo ulit, dahil carborundum yan, matigas yan, sisirain yan ng mga metal parts ng loob ng makina nyo. Of course, dito sa amin, pag nag-refresh kami ng makina, kasama ang valve lapping. Nakita nyo kanina yung ginagawa ko. So kasi hindi pwedeng matatawag na refresh o kaya top overall ang tawag kung hindi mo binalve lapping ang cylinder head. Kaya pag binalve lapping mo kasi, makita mo malinis na malinis yung barbula nya, walang maiiwan na carbon dyan. Ganon din dito sa kabila, makita mo yung liner ng valve seat nya, malinis. Kasi sa valve lapping, inaalis niya yung mga carbon deposit dyan na nagkokos ng pagsingaw ng compression. So kailangan ng valve lapping para pagsara ng barbula, lapat na lapat, walang makakasingaw na kahit konting compression. So importante yan. Kaya sa amin, hindi namin tinatapos ang isang refresh kung hindi na daan sa ganitong procedure. So importante yan. Assemble na natin tong itong cylinder head. Importante na palinisin yung cylinder head, alisin ng mga carbon deposit. Pansin nyo kanina, kapal ng carbon deposit nyan. Tingnan mo ngayon, malinis na siya. Ganito ang tapos na pag-refresh ng cylinder head. Bakit inaalis ang carbon deposit? Kasi yung mga carbon deposit na yan, na na-stack dyan matagal, pag kumapal lang kumapal yan, pwedeng matanggal yung piraso niyan, naging chips yung carbon, at pagsara ng barbula, pwede siyang umipit dito. Pag sara niya, umipit siya dyan,
Pag di naalis yung carbon deposit na yun, umipit siya sa pagitan ng barbula dyan, hindi magsasara ng maayos ang barbula, magkakaroon ng singaw. So doon yung time na napapansin nyo parang lumalata na yung motor nyo, hindi na kagaya ng dati na maganda tumakbo, kasi ang kompresyon niya bawas na, gawa doon sa mga carbon deposit na naiipon dyan, umiipit sa valve sheet, kaya nagkakasingaw ang barbula. Kaya importante na pag nag-refresh ang makina, malinis, walang carbon, malinis ang valve sheet, walang carbon deposit. Ganon din ang piston. Ito yung piston natin. Kita niyo yung piston natin ngayon. Kanina pakarami nito parang bago na ulit, di ba? Dito kasi sa atin sa shop natin, pag nag-refresh, ibinabalik natin yung standard kung ano yung dati nung binili mo yung bago yung makina, gaano kalinis siya, gaano ka ganda yung performance ng mga pyesa, yun yung binabalik natin. Kaya tinawag na refresh. Pag sinabi mong refresh, dapat as in parang bago. Kaya kung ano yung status ng bago siya, binabalik lang natin. Ayan, ganyan siya nung bago, malinis. So i-prepare natin yung mga pyesa na pinapalitan natin pag refresh. Okay mga papi, ito yung ano natin, mga pyesa na pinapalitan natin pag nagre-refresh. Yung una, piston ring, palit ng bagong piston ring, palit ng bagong valve seal, manifold gasket, at saka importante sa lahat itong cylinder head gasket. Hindi tayo gumagamit nito ng recycled na kagaya ng nakasanayan ng mga sinaunang mekaniko. Yung lumang cylinder head gasket na ganito, nililinis lang, nilalagyan ng gasket maker, binabalik ulit. So dito sa Meroworks, tinatapon na yan. Lagi kami gumagamit ng bagong cylinder head na pamalit. Kasi parang sa sasakyan, wala kang makitang sa sasakyan na nag-top overall na gumamit ulit sila ng recycled na cylinder head. Matik yan, dapat palit ng bago cylinder head gasket. Sa amin, mapapansin nyo, puro SGP ang gamit namin na pyesa. Hindi kami gumagamit ng mga aftermarket pagdating sa refresh. Kasi pinapa-maintain natin yung quality ng mga pyesa na tatagal talaga. Hindi yung pang ilang buwan lang wear na agad yung mga pyesa. Okay, buuin natin to. Okay, balik na natin mga paps yung mga nalinis na natin. Lagyan natin yung cams, kakaran, lagyan natin. So, tapos na yung cylinder head. Dito na tayo sa black. Nakaset na cylinder head, mamaya isasalpang na lang yun. So ayan, nagkakabit tayo ng piston ring. Nabit natin yung SGP na piston ring na bago. Kailangan set natin yung piston pin niya bago isalpak yung block. Lalagyan nyo ng langis mga pari, huwag nyo kakalimutan na maglagay ng langis kasi para pag pinasok nyo yung piston pin, ma-smooth siya dire-diretso. Pansin nyo yung piston ring nung bago nilagay ko siya, nilagyan ko ng langis. Ang purpose kasi niyan para pag unang andar ng makina, siyempre wala pang langis na papanik sa makina dahil galing pa sa baba. So para maiwasan yung pagkaroon ng friction dun sa piston ring habang inaantay pa niya dumating yung langis na paparating pa lang dahil sa bagong andar. Para iwas gas-gas. Yan, sasalpak na natin yung block dahil nakasalpak na yung piston. So kailangan timing natin, kunin mo yung top dead center niya, tapos linisin nyo, sikapin nyo na walang mga langis na excess. Pag isasalpak nyo na yung cylinder head gasket, ayan, mas maganda gasolina yung pangpapahid nyo para talagang tuyong-tuyo siya, walang mga oil or grease na mag-accumulate dun sa pagitan ng cylinder head tsaka block. So huwag nyo kalimutan din, ayan, higpitan yung stud bolt dahil pag nagluluwag kayo ng stud bolt, lumuluwag din yan. So pagbabalik nyo yung cylinder head, dapat higpitan nyo din muna yung stud bolt na 4
Huwag niyong kakalimutan yan mga papi. So ayan, babalik na natin yung mga bolts ng ng stud bolt, mga nut nya. Pitan apat na tornilyo yan. So pag nakikita nyo na ang final na panghigpit nyan mga papi, gumamit kayo ng torque wrench. Yan, no? Importante yung apat na tornilyo na yan ay pantay-pantay ang higpit, kaya kailangan gumamit ka ng torque wrench para sigurado tayo na lapat ang pagitan ng lapat ng mga cylinder at yung block. Pala mga papi, pag nagigit kayo ng stud bolt ng cylinder head, gumamit kayo nitong torque wrench para makuha nyo yung tamang higpit ng apat na bolt na to. Importante kasi na pantay-pantay ang higpit ng apat na to. Kung hindi na pantay to, yung ang magiging tendency, yung lapat ng cylinder head, hindi pantay yung pressure. Kaya importante gumamit kayo ng torque wrench. Yun mga papi, ito pinas forward ko na kasi medyo mahaba talaga yung oras natin pag gumagawa ng refresh, kaya ayaw ko talaga nung nagmamadali. Yun talaga yung nature natin pag gumagawa ko ng motor, pulido hanggat maaari pulido, kaya ayaw ko nang minamadali tayo. So yan mga paps, na ina-assemble na natin yung cam gear. So dapat yung timing na top dead center makuha nyo yan lagi, para maiwasan yung advanced timing or delayed. TDC, it means top dead center. Yan yung compression release na importante binabalik kapag nag-refresh. Yan, binalik natin yung compression release niya sabay higpit ng mga tornilyo sa cam gear. Then next naman natin yung chain guide. Okay, then nalagyan natin yung chain guide, isunod natin yung tensioner. So mga papi, sa SkyDrive, ang nire-recommend ko pa rin talaga yung automatic pa rin na tensioner. Hindi ako nagre-required ng mga manual. Sa ibang motor okay ang manual, pero sa SkyDrive hindi na kailangan. Kahit stock lang na automatic tensioner okay na, kahit kargado pa motor natin. So yan, tapos ating higpitan, naka-top dead center na, tune up na. Valve clearance, so importante sa valve clearance, alamin nyo yung eksaktong clearance na nire-required sa Suzuki engine natin para ma-maintain natin yung magandang idle nya at saka siyempre performance. So yan, binabalik na natin yung engine block cover kabilaan. So siyempre lilinisin natin yung mga excess na dumi, mga langis na natapon nung nagbukas tayo, lilinisin natin yan. So ipitan mo yan, balik mo ulit yung mga tornilyo ng engine block cover. Mayroon yan sa taas, ayan, ipitan ko sa taas at saka isa rin sa baba. Tapos isa sa gilid sa gawing kaliwa. Tapos fan cover, dalawa rin ang tornilyo niyan. Ayan yung isa sa ibabaw at saka isa sa ilalim. Ayan, yan ang kompletong tornilyo ng engine block cover. Okay. Then spark plug, tinignan ko yung valve clearance ng clearance ng electrode ng spark plug.
So okay naman kaya kinabit ko na. Manifold. So siyempre sa manifold dapat malinis, walang debris na pwedeng mahulog. Yan, manifold gasket. Bagong manifold gasket, kagaya ng lagi ko sinasabi, iwasan gumamit ng mga reusable na mga gasket hanggat maaari, lalo na sa cylinder head at sa manifold. Dahil sa manifold, importante walang singaw talaga. Pag may singaw dyan, problemado kayo niyan sa motor nyo. So okay, final na. Ilalagay na natin yung cylinder head cover. So linisin maigi siyempre, alisin ang mga dumi, excess na langis, para pag lumapat yung rubber na yan doon sa cylinder head, walang kakalson na kahit anong debris, maiwasan yung pag-leak ng langis. Siyempre, lagi kong sinasabi mga paps, wag kayong maglalagay ng gasket maker dyan sa rubber na gasket ng cylinder head cover, kasi rubber na po yan. Hindi natin kailangan lagyan ng gasket maker yan. Kung papansinin nyo yung original nyan, walang gasket maker yan. So kung talagang tumatagas siya kahit na nilalagay nyo, iksamin, papalitan nyo na. Huwag kayong magagalagay ng gasket maker dyan, hindi ko ina-advise yan. Kasi karamihan sa iba naglalagay. So pag nilagay mo yan, tama, didikit. Pero susunod na pag nagbaklas ka, pagbabalik mo na ulit, pag nag-tune up ka, titigas na yung rubber na yan at pwede, posible na siyang mag-leak agad. So mas maganda pa rin kung rubber to rubber lang talaga yan. Siyempre yung pipe, lagay na natin yung pipe. Nahin nyo sa ilalim, 2 tornilyo niya sa ilalim. Huwag nyo muna masyadong higpitan sa ilalim, basta yung tama lang na lapat na yung tubo sa bibig ng exhaust ng cylinder head. Tapos ilagay nyo ngayon sa likod para madali nyo maipasok yung stud sa bracket. After nun, higpitan nyo na pagka na itornil nyo na lahat. Okay, so sa airbox, lagi ko sinisilip ang airbox kung okay ang air filter. So pag marumi na, sobrang dumi na, pinapalitan na natin. In-advise natin sa customer, palitan na ng bago para maiwasan yung kakapusan ng hangin. Kasi pag barado na air filter, kahit anong ganda ng setup mo sa engine, magpe-fail pa rin yan dahil yung hangin na kailangan ng carb na mahigop hindi niya naibibigay dahil barado na yung air filter. So number 1 din yan, nagpapalakas sa konsumo ng gas. Okay, tapos na mga papi yung refresh. Babalik na natin yung makina sa chassis nya. So kailangan pa rin ng katulong. So ayan, ay balik na yung stud ng ehe ng swing arm. So, lahat ng mga binaklas natin, pagbabalik na natin ulit. So yung mga wire, ganyan, mga cable, throttle cable, babalik mo na yan. Hose ng fuel ng carb, tsaka vacuum hose ng mga nakakabit sa manifold, lalagay mo na yan. Tapos syempre yung negative source ng terminal ng battery, may socket siya na para nakakonect naman sa malaking wire na galing sa negative. Ayan yung socket na yan. Basta ganyan lang mga babi. Kung ano yung mga binaklas nyo, bago nyo babaklasin, tandaan nyo munang mabuti para pagbabalik hindi nyo makakalimutan. Kung naman medyo mahina ang memory, madaling makakalimot, mas maganda picturean mo muna yung mga bagay na babaklasin mo para in case na makalimutan mo sa mamaya, pagbabalik mo meron kang reference. Tingnan mo lang yung picture ng bago mo sa kinalas
para maibalik mo rin siya sa dati. Yan yung stator wire, kinakabit na natin stator socket niya. Ito si Papi, naglagay siya ng filter pero sabi nga sa kanya huwag nang ibalik yung filter na yan dahil may filter na talaga ang ating SkyDrive, so hindi natin kailangan ng fuel filter na yan. Kaya sabi ko kay Papi, alisin na namin dahil useless lang din yan, pwede pang pagmulan ng leak. Kaya sinabi nga niya nagli-leak na raw doon minsan yung gasolina sa may filter na yan, so inalis na natin. Inihigupan ko yung vacuum hose para magkaroon ng pondong gas yung carb kasi wala siyang pondo. So yun yung paraan na ma-manual mo yung fuel para magkaroon ng pondo yung carb. Hihigupan mo yung vacuum hose, hindi yung fuel hose ha. May gasolina yun, yung vacuum hose hangin lang yun. Yun yung hinihigupan natin para mag-open yung fuel cap, bababa yung gas sa carb. Okay, so binalik na natin yung U-box. Yung U-box niya may 4 na tornilyo yan, tapos yung mga wire na galing sa papunta sa baterya. So pansinin nyo, lahat binubuo ko muna first pagbalik yung mga kailangan na i-connect para umandar yung makina. Hinuhuli ko na yung mga bagay na para i-fix siya kasi tinetesting ko muna yung makina, paandar din muna, ganon. So kung umandar na siya, pwede mo na siyang i-fix na lahat ng mga tornilyo. Okay, na-assemble na natin mga Papi lahat ng connection nya. Tatapos natin i-refresh. So dito na tayo sa paandarin na natin yung makina. So ayan mga Papi, na-refresh na natin siya pero yung carb nya wala pa rin sa tono. So last dito na tayo ngayon sa pagtotono ng carb. Pansin nyo, taas pa rin ang idle nya, no? Mamaya after ng tono, tingnan natin yung video natin. Okay. Okay mga Papi, ito na yung after natin sa ito, so nakita nyo yung kaibahan ngayon ng idle, mas maganda ngayon, mas pino. Pati ang start nya, one click push start na rin sa kahit hindi throttle. Okay, so mga Papi, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Isa ito kasi sa kahilingan ng ating mga subscriber, kaya kahit medyo mahaba ginawa ko to. Maraming salamat, supportahan nyo yung ating channel, mag-subscribe kayo mga Papi para sa mga susunod pa nating mga update. So papatest drive na natin to sa ating customer, malaman natin mamaya kung kumusta yung performance ngayon after natin ma-refresh. So antayin natin pagbabalik niya, depende sa kanya ang ating magiging feedback. Kamusta, Paps? Kamusta takbo ng refresh? Yung refresh natin, yung sa Papi 101%. okay lang, takbo yung bukanda ba? Okay na okay. Yeah!